Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another live edition ng ating Badong Aratles Vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no, si Tito Soto ay sana raw ay wag sabay ang impeachment ng presidente at vice president dahil nakakahiya raw sa mundo. Iyan po ang pinahayag ni Tito Sen. Nakakahiya ba, Tito Sen? Ako ngayon pa lang, pag may natuloy na impeachment at ikaw ang Senate President, tinitiyak ko na nakakahiya talaga sa mundo. No? Kasi, nako, napakahirap po. Nakita ko na, nakinikinita ko na po yung mga Senate President nung paano sila magpasya. Kanya-kanyang diskarte yan. Alam nyo po, sa totoo lang, mamaya na natin talakayin at masyado tayong mainit. Ayan, pag-uusapan din po natin, ito po, panay po impeachment, no? Si Claire Castro ay sinabi niya po na dinidare kita. Sabi ni Castro, I dare you. Ha? Ito pong si Defensor, si Mike Defensor na patunayan na hindi totoo. Impeachment case number 1 ay scam lang. Ha? Yan po ang sinasabi ni French ni Castro, ni Claire Castro na patunayan daw ni Mike Defensor na scam lang yung first impeachment. Ang question ko naman sa iyo, Ante Claire, bakit mo pinagtatanggol yung impeachment kay BBM, di ba? Kaduda-duda, no? Impeachment laban sa amo mo, pinagtatanggol mo. Aba. Okay. Pag-uusapan din po natin, ito po, very hopeful itong committee chair ng Justice Committee dito po sa House of Representatives. Wala pong iba si Congressman Luistro. Very ano po siya, very hopeful na matutuloy yung kanilang motion for reconsideration sa Supreme Court na magpapasya ang Supreme Court kaya matutuloy po ang impeachment ni BP Sara. Totoo yun pag nagpasya yung Supreme Court. Pag nagpasya. Okay, pag-usapan din po natin, ito po, overwork si BBM. Pero hindi po ibig sabihin na ikaw ay pagod, ay may magandang resulta. Yan po mga pag-uusapan natin, nakatutok na po sila ngayon. Tutok na po ang lahat ng mga kakampi ni BBM. Masyado nang tutok ngayon sa impeachment, hoping na makalimutan na ng mga tao itong mga flood control scandal. Pero hindi po makakalimutan ng tao yan hanggat mayroong nasisira. Sa Pampanga po may nasira na naman. Yung pinagawa ni Dong Gonzales. Yan din po sa Mindoro may nasisira po kasalukuyan, nahuhukay. Yan pong mga pinagawa na yan na 5,000 o 10,000 sa panahon ni Marcos. Ay baka masira po lahat yan. Hindi po natin makakalimutan yung usapin ng flood control project. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay. Batiin natin itong mga first honor natin, si Leon Guerrero. Mag-likes na kaagad. Day Unknown. Magandang umaga, Boss Buds. Gibron Umitin.
at si Astrid Elia. Yan, magandang araw sa inyo yung mga first honors natin. Pasok-pasok lang mga suki. Ayan. O, unahin na agad natin tong pamosong sinabi nito ni Tito Soto. Ang sabi po ni Tito Soto, nakakahiya. Nakakahiya daw po pag nagkataon na sabay na impeachment ni BP Sara at saka ni BBM. Nakakahiya daw po sa mundo, hindi lang po sa Pilipinas. In the first place, Tito Sen, bakit ba mayroong nauwi tayo sa impeachment ng dalawa? Alam naman natin, nakakahiya po talaga na sa kabila po ng daan-daang bilyon na pagnanakaw, bilang mga supporter ni BP Sara, nahihiya po kami. Totoong nakakahiya na pinipilit nyong i-impeach yung mga kakampi mo na mga congressman. Pilit na ini-impeach si BP Sara sa walang katapusang confidential fund, samantalang daan-daang bilyon, harap-harapan, may ebidensya na ninakaw ng mga magnanakaw na mga kontraktor, magnanakaw na yung mga kasabwat nilang kongresista, mga kasabwat nilang senador, mga kasabwat nilang mga taga-gobyerno, taga-Malacanang. No? Okay. Yun po ang nakakahiya sa lahat. Napilit ng mga tao na sampahan pa rin na reklamong impeachment si BP Sara kahit walang ebidensya, kahit wala namang ninakaw. Nakakahiya dahil may mga tao pa rin na nagsusulong na para lang po sila po ay magkaroon ng ma-eliminate nila yung pinakamalakas na kandidato, sasampahan nila ng impeachment. Yun po ang tunay na nakakahiya. 'Di ba? Tapos nakakahiya din po yung ginagawa ngayon ng mga House of Representatives na mayroon po silang yung first impeachment na marami nang nagsasabi na ito po ay ibabasura lang, pero ayaw tanggapin yung second at third impeachment na mayroong mga ebidensya. Yan na nakakahiya, no? Na pinaggagawa ng mga kakampi mo. Hindi po yung impeachment mismo. Dahil ang impeachment po mismo ay nakalagay yan sa konstitusyon. Pero kung ipinagpipilitan yung i-impeach yung isang taong hindi naman magnanakaw, yun po ang nakakahiya. Okay. Ano pa po ang mas nakakahiya, Tito Soto? Mas nakakahiya kung yung mga senador na dapat nag-iimbestiga sa pamumuno mo, na dapat nag-iimbestiga ng flood control project na pinakamalaking pagnanakaw sa history ng Pilipinas, ay ang ginagawa ninyo, pinagtatakpan nyo lang yung mga mastermind. Imagine ninyo, pinaka-corrupt na budget, pinakamalaking nakawan, ang daming mga ghost project. Ngayon, anong pinalalabas ninyo ni Lacson ng investigasyon ni Lacson? Nililito nyo yung tao. Bakit nyo pinalalabas na mali yung mga marami lang mali doon sa lokasyon? Hindi nyo ba alam yung naglagay ng mga lokasyon na yan ay mga engineer? Hindi po pwedeng sabihin nyo na mali-mali yung mga nilagay nila. Kaya wala naman gusto nyong palabasin na nagkamali lang sila ng lokasyon ng flood control project pero walang ghost project. Yun ang nakakahiya, yung pinagtatakpan ninyong pilit
yung investigasyon dito sa flood control project. Mas nakakahiya, Mr. Senate President, mas nakakahiya na yung mga minority hindi na nakatiis sa ginagawa ninyo, sila na naglabas ng report. Dahil ayaw ninyong tukuyin, ayaw ninyong imbestigahan si Martin Romualdez. Sila na naglabas ng report na ang mastermind ay si Martin Romualdez at saka si Saldico. Nakakahiya. Kasi nakikisaw-saw kayo, wala pa sa inyo yung impeachment, ang bukang bibig mo na impeachment, impeachment, impeachment. Alam naman namin na natutuwa ang gobyerno ngayon dahil akala nyo na-divert nyo yung usapan. Yung akala nyo na, yan, ang pinag-uusapan na impeachment. Hindi na pinag-uusapan yung flood control. Hindi po. Mali kayo dyan. Kahit tabunan ninyo sa national level, may puputok at puputok. Bakit? Galit na ang mga tao. Galit na sa panloloko mo, Tito Soto at saka Lacson. Yung ginagawa ninyo, sinasabi nyo na nabastusan kayo kay Marcoleta at saka kay Aimee Marcos. Ang mga Pilipino po natutuwa na kayo ay nababastusan dahil ang ginagawa ninyo nalalantad. Ilang beses lang nag-imbestiga si Marcoleta, pero ang layo na narating. Natukoy na ni Marcoleta. Agad-agad ang unang ginawa ni Marcoleta, tukuyin ang mga mastermind ng flood control nakaw. Papunta doon yung investigasyon sa'yo. Saan papunta? Tapos sasabihin nyo pa, nabastusan kami. Pinastos kami. Bastusan ng laban. Kayo ang nambabastos sa mga Pilipino ngayon. 1 linggo na naman na nakalipas. Meron bang investigasyon ulit? Kailan na naman ulit? Sa 1 buwan ulit? Imbestigahan nyo. Nakita namin sa video kung paano po bumabagsak at natataranta yung mga tao sa Pampanga. Yung pinatayo ni Dong Gonzales na flood control project sa Pampanga. Kitang-kita ng mga tao, naghihiyawan, kasalukuyang bumaba. Yung sa Mindoro, pinakita yung nahukay. Unti-unti nagkakandasira, unti-unti. Ilang taon pa lang yung mga yan. Warak-warak na. Yan ang nakakahiya, Tito Soto. Hindi yung sinasabi mo sabay na may impeach. Normal, ang impeachment ay normal po yan. Nag-impeachment po sa US, hindi naman nakakahiya. Sasabihin nyo nakakahiya. Ang nakakahiya, bakit sabay? Diba? Yun yung nakakahiya. Yung impeachment kay BP Sara, ipinagpipilitan ninyo. Kasama kayo. Galit nga kayo, di ba? Dahil si Chis Escudero ay sumunod sa Supreme Court. Galit kayo. Dahil gusto nyong ma-impeach si BP Sara. Yun lang yun. Kayo nakakahiya, Tito Soto. Huwag kayong mag-alala. Nakita ko, pinanunod ko yung mga impeachment nila Miriam Defensor. Pag nagwawala si Miriam, kailangan magpasya ng presiding judge. Yung Senate President. Kaya mo ba yun? Yung ginagawa ni Enrile? Kaya mo kaya yan? Pag yung mga marurunong na abogado, simple lang Gusto mong isyuhan na ng, gusto mo nang ipakontempt Ano sabi sa'yo? Kinokorek ka pa nga ng Senate President pro tempore. Sabi, show cause order muna, Senate President, bago tayo magpa-contempt. Okay, tanya mo na. Doon pa lang sa simpleng contempt at show cause order, hindi mo na maunawaan. Paano pa pag nagkaroon talaga ng impeachment na ikaw yung hindi pa pwedeng kontrahin ka dahil ikaw ang presiding Disablay, yun ang nakakahiya.
Okay. Yun ang nakakahiya, yung hinaharang nyo. Pagsasampa pa lang na impeachment. Ito pa isang nakakahiya. Senator Soto. Pinanatan nyo si Marcoleta na kayo ay nabastusan. Hindi naman nyo itutuloy na naman. Kailan na naman yung investigasyon kay Martin? Bakit ayaw nyong isalang si Martin? Bakit ayaw nyo imbestigahan si Martin? Tungkol sa mga naunang pahayag na tumatanggap ng mali-maletang basura. Tignan nyo nga, nagtestigo pa kayo. Si Lacson kumuha ng testigo. Pagkatapos na tumistigo ng kanyang testigo sa Blue Ribbon, biglang ang konklusyon ni Lacson, wala pa ring matibay na ebidensya laban kay Martin. So ano pala yung nilabas ninyong testigo? Tandang-tanda ko nung si Gutesa ay lumantad. Bigla nyo kagad binanatan, di ba? Ganun kayo eh. Kung merong magdidiin kay Martin, dalawa lang ang ginagawa nyo. Tigil muna, matagal na panahon. Ngayon, akala ko naman magpapakahusay na kayo sa pag-iimbestiga dahil binanatan kayo ng minority. Wala na namang investigasyon ngayon. Kailan na naman yan? Bakit naman namin sila papatawarin? Dapat kayong mga vlogger kay dapat nagtatawag na impeachment complaint. Alam niyo po, ang trabaho namin mga vlogger, dumakdak ng dumakdak. Magtapatan naman tayo. Anong gagawin namin sa impeachment? Una, hindi po kami mga abogado. Alam po ninyo, masyado nyong kinabibiliban kaming mga mga vlogger eh. Hindi ko alam kung iniinsulto nyo kami o kayo ay talagang masyado lang bilib sa aming mga vlogger. Ang trabaho po namin, ilantad ang mga katiwalian. Kami po ang maging boses kontra dito sa mga bayarang media. Ngayon, kung sasabihin nyo na kami na maggagawa ng mga impeachment, madali lang po yan sa mga abogado. Katulad nila Jing Paras, katulad nila Topacio. Kami po, wala po kaming kakayahan magsulat at gumawa ng impeachment. Huwag nyo po kami masyadong kabiliban o hindi ko alam kung iniinsulto nyo kami o bumibilib lang kayo sa amin. Kanya-kanya pong trabaho yan. Naintindihan nyo po, hindi porket magagaling kami magsalita, magagaling kaming bumatikos. Yun po, doon po ang porte namin, bumatikos gamitin ang aming mga bibig. Tinatapat ko po kayo kasi hindi po pwedeng lahat ay magagaling na abogado. Nakuha nyo po? Yung mga magagaling na abogado naman, magagaling sila mag-abogado. Baka hindi naman nila kaya rin yung ginagawa ng mga vlogger na maintindihan sila ng mga pangkaraniwang Pilipino. Kanya-kanya pong trabaho yan. Hindi po ba? Yan lang po masasabi natin dyan. Huwag nyo pong iasa na sa amin yan. Kasi, alimbawa, pipilitin namin na kami gumawa ng impeachment. Pipilitin namin na kami pumunta ron. Sino pa po pakikinggan ninyo ng mga vlogger kung magpapakaabala kami ron? Kaya naman nila yun. Madaling-madali po kala Topacio yan. Madaling-madali po. Dapat daw neutral kami. Hindi naman po kami press. Ang media po ang dapat neutral. Kami po, vlogger kami. Duterte vloggers ako. Duterte vlogger ako. Wala pong taong neutral. Maski nga yung media, hindi neutral yung mga yan eh. May pinapanigan po yan, no?
Huwag nyo po sa amin sabihin na neutral kami. Bakit pa kami nag-vlogger kung neutral? Minsan pupurihin ko si BBM, minsan babanatan ko si BBM. Hindi po ganun ang vlogger. Ang pagkakaiba po ng mga vlogger sa media, hindi po kami neutral. Naintindihan nyo po? Dahil hindi kami mga peking tao. May mga media, lahat ng media nagsabi, walang kinikilingan, walang pinapanigan. Kami po hindi po ganun. Kami po dapat may pinapanigan, kami po dapat may kinakampihan. Bakit pa kami nag-vlogger kung wala kaming kakampihan? Ang media, dapat ang sinumpaan nila bilang media, parehas sila. Hindi na nga parehas yung media eh. Bayaran na nga, makapangyarihan na nga. Gusto nyo pa kami pa ang pumarehas. Hindi po obra yun. Ako po, bilang vlogger, ang panata ko po kaya ako narito, una, kontrahin lahat ng mga paninira sa mga Duterte. Kung wala po magtatanggol sa mga Duterte, lahat po ng bayarang media, kalaban ng mga Duterte. Mali po kayo ng panawagan. Hindi po sa amin yan. Hindi po kami media para pumarehas. Kami po talagang bias kami. Pero ang pagkakaiba namin sa media, nagtatapat kami na bias kami. Sila, kunwari hindi bias. Okay. Punta na po tayo rito. No? Ito, nagtataka ko kay Castro. Sabi ni Mike Defensor, ang pinagmumula ni Mike Defensor, kaya niya sinabi na impeachment case is a scam. Kasi kung hindi scam yan, si Erisi na nga mismo nagsabi. Dilawan po yun, di namin kakampi yun. Sabi ni Erisi, babasura lang to dahil wala naman laman. Oh. Nagbabatay lang po. Matatalino po yung mga yan eh. Alam po nila na kung yung pinail ay ibabasura lang. Dahil dating congressman yan si Mike Defensor eh. Ang tingin nila, yung first impeachment, kaya ginawa yan para ibasura. Ngayon, pag binasura po yan, 1 year ban na. Naintindihan po ninyo? Ngayon, ang sabi ni Claire Castro, sabi niya, Castro dares Defensor to prove first impeachment case is a scam. Yan. Mike Defensor, ito ang sinabi ni Castro, Mike Defensor should substantiate his accusation against Attorney De Jesus. Anyway, Attorney De Jesus already admitted that he worked as counsel for PDP Laban Duterte faction. We have nothing to do with their bickering. Kita mo? Ngayon, ang tanong ko, bakit mo pinagtatanggol, ikaw ang nagpapahamak eh. Jose Castro. Kung talagang anti-Marcos yung impeachment, bakit mo pinagtatanggol? Di ba tauhan ka ni Marcos? Jose ka ni Marcos eh. Bakit mo pinagtatanggol yung nag-file ng kaso laban kay Marcos? Di nahuli ka. Gusto mo yun ng pag-usapan kasi alam mong mababasura yun. Kaya tama si Mike Defensor. Napalabas nyo lang yan. Si Erisa nga, hindi naman namin kakampi yun. Kakampi ni De Lima yun. Dilawan yun. Ano sabi? Ibabasura lang yan dahil walang ebidensya. Kaya ginawa yan para ibasura to trigger the 1-year ban rule. Pag pinasa kasi yan sa Department of Justice, tignan ninyo. Bakit naghabol sila Defensor nung Friday? Kaya nila hinahabol yun dahil ngayon palang magbubukas yung Congress. Kung tinanggap yan nung Friday, hindi na nila pwedeng i-ignore yan. Nakuha nyo? Ngayon magbubukas yung Congress, House of Representatives.
So kung natanggap po ng House of Representatives yung tatlong impeachment, hindi na nila pwedeng i-deny na may tatlong impeachment. Sabay-sabay po yung mapapasa yan sa Committee on Justice. Tinentechnical nila. Dahil isa lang ang nakapasok, isa lang mapapasa nila sa Department of Justice. Kailan magsisimula yung 1-year ban? Pag naipasa na ng speaker sa Justice Committee. Justice Committee, hindi pala Department of Justice. Okay. So yun po yun. Kaya po tinitechnical nila kahit maraming ebidensya to sila Mike Defensor, sila yes Topacio. Hindi na po makakount yan kasi ngayon, tignan nyo sa pagbubukas ng Congress mamaya, ipapasa nila yan sa Committee ng Justice. Pag naipasa na yan, 1-year ban na. Bali, wala na yung ginawa nila Mike Defensor. Kaya anong pahayag ng grupo nila Mike Defensor? Bakit pa namin isasoli yan? Hindi na kami makikilahok sa moro-moro. Anyways, hindi naman namin problema yung impeachment. Kayo lang naman ang habol ng habol sa impeachment. Dahil yung impeachment lang, ang tanging paraan ninyo para si BP Sara ay hindi mapaupong presidente. Ganun po kalakas ang aming Vice President Sara Duterte. Kayo, yung chance nyo lang po na mapaupo ang kandidato ninyo kung hindi pwedeng lumahok si BP Sara. Kailan po hindi pwedeng makalahok si BP Sara? Hindi lang makakalahok si BP Sara kung siya ay mai-impeach. Huwag kayo masyado magdiwang. Akala nyo naman pag na-impeach si BP Sara, wala nang tatakbong Duterte. Ito po ang pahayag ni Baste Duterte. Hiling ko lang, suportahan nyo ko sa 2028 election. Babaguhin natin ang sinira ni Marcos. Ano kayo ngayon? Akala nyo si Sara Duterte lang ang pwedeng tumakbo sa mga Duterte Paano si Baste? Ma-impeach nyo man si BP Sara, mayroon pang Baste Duterte. Mayroon pang Pulong Duterte. Akala nyo ba pag na-impeach nyo si BP Sara, iboboto na namin yung kandidato ni BBM? O kaya kandidato ng mga dilawan? Utot nyo. Solid ang mga Duterte. Kung hindi mo makatakbo si BP Sara dahil nagawan ninyo ng paraan at tahimik pa rin yung mga tagapagbantay ng demokrasya kahit harap-harapan na silang ginagago rin. Tahimik pa rin yung mga tagapagtanggol ng konstitusyon. Kahit wala namang kaso si BP Sara, in-impeach. Nariyan po si Baste. Nariyan pa si Pulong. Na-qualified po lahat para maging presidente ng Pilipinas. Anong palagay ninyo? Ang linaw ng sinabi ng Supreme Court. Alam niyo po ba sinabi ng Supreme Court? Bawal na ngayon magpasa ng impeachment ng walang kalakip na ebidensya. Pucha, ilang page lang yung pinasa nung De Jesus. Tama, magaganda yung mga sinabi niya. Tama po yun. Pero yun mo, drug addict. Ano pa? Yung sa flood control na siya po ay nakakatanggap. Maganda kaya lang, walang ebidensya. Kung walang ebidensya, sabi po ng Supreme Court, dapat nakalakip na yung ebidensya. Kung walang ebidensya, anong gagawin ng mga congressman? Ibabasura nila. Ibig sabihin, pag binasura ba ng congressman, yung impeachment, pwede pa silang tumanggap? Hindi na. Next year na uli. Yun yung sinasabi natin kung bakit moro-moro. Saan ka nakakita? Tignan mo nga yung pinasa ni Father Flavi, isang truck.
Nakokumban. Isang truck nakokumban. Yung kaso raw ni BP Sara. Oh. Kasama na yung ebidensya eh. Correct. Kung sila po ay susunod sa batas. Kasi ano ba ang problema nila? Impeachment. Kaya raw i-impeach si BP Sara dahil sa walang katapusang confidential fund. Lintik na confidential fund yan. Kung ang batayan ninyo confidential fund, impeach nyo rin si BBM. Mas malaki pa confidential fund ni BBM eh. Oh. Imagine ninyo, truck-truck na kokumban yung kay BP Sara. Tapos pagdating kay yung impeachment, putya, page lang, kaperanggot lang. Asan yung ebidensya dun? Sabi nga, sinadya yan para ibasura. Kung sinadya yan para ibasura, ano tawag dun? At saka, antikler. Masyado ka namang halata, antikler. Dapat ang attitude mo para kunwari, antikler, para kunwari, dapat wala kang pakialam. Dapat ang sagot mo dyan, wala kaming pakialam dyan. Ini-impeach na nga si President matutuwa. Pucha, hindi. Yun ang i-impeach sa Presidente, pinanatan yung nag-i-impeach sa Presidente, tapos pinagtatanggol mo. O kaya scam yan o moro-moro. Kung walang ebidensya na ipinasa, ibabasura lang. Kasi yun ang utos na Supreme Court. O ngayon, meron pa silang gustong gustong iparating. Ang sinasabi pa nila, pag daw nagpasya yung may motion for reconsideration kasi sila eh. Pag daw nagpasya, sabi ni Luis Tro, pag daw nagpasya yung Supreme Court na pumabor sa kanilang motion for reconsideration, pwede raw buksan ng Senado. Kita mo, Luis Tro? Huwag mo nang pakialaman yung Senado. Yan yung problema sa'yo, Tito Sen eh. Lahat ng congressman, inuutusan ka lang eh. Di mo ba na po na yung sinabi ni Luis Tro? Bubuksan daw ng Senado yung impeachment. Siyempre, susunod ka dahil inutusan ka ng Congressman Luis Tro eh. Yan yung nakakahiya sa'yo, Tito Soto. Kahit sinong congressman, inuutusan ka. Lahat ng Senate President dati, wala kang marinig na uutusan ng congressman. Ang tingin sa'yo ng lahat ng congressman, oo, lahat. Ang tingin sa'yo ng lahat ng congressman, utusan ka nila. Kita mo ina-announce ni Luis Tro, bubuksan nyo raw ng Senado yung impeachment kay BP Sara. Tapos, siyempre, dehin boke kay ka dahil congressman yun eh. Feeling mo, under ka ng mga congressman. Yan ang nakakahiya. Walang Senate President. Nene Pimentel ba, kala mo, may mag-uutos na congressman dyan? Si Franklin Drilon ba, sa tingin mo, may congressman na, alam mo, Drilon, eto gawin nyo. Tanging ikaw lang ang Senate President. Sa tingin mo ba magagawa nila kay Enrile yan? Na uutos-utusan ng kahit sinong congressman si Enrile? Yan ang pinaka nakakahiya, yung ikaw ang naging Senate President. Maramdamin na uto-uto. Pero yun mo, sasabihan ka ng congressman, ito yung sabi ng congressman, basahin natin baka, if they will grant the MR, sabi ni Luis Tro, pag grant daw yung motion for reconsideration nila, it means that we will be going back to the impeachment process. It means that the impeachment complaint archive in the Senate can be reinstated. Kita mo, inuunahan ka.
yung nasa archive nyo raw na impeachment ni BP Sara ay pwedeng buksan ng Senado. Kailan kayo naging mas marunong pa sa mga senador? Kayong mga congressman. Kailan? Ngayon, sa panahon ni Tito Soto. Pero ayon nga kay Tito Soto, baka hindi naman ako ang tuta. Baka si Martin ang tuta ko. Tuta mo pala si Martin. Di padaluhin mo dyan sa Blue Ribbon Committee. O, di ba? Tuta mo pala si Martin eh. Hindi lang siya originally hanggang ngayon. Attack dog pa rin niya. Pinagmamalaki niya nga, di ba? Pasalamat tayo sa ating speaker. Bumabaha. Di ba? Naalala niyo yun? Bumabaha daw yung mga ayuda sa kanila. Kahit sino na lang na congressman, inuutusan ka, Tito Soto, hindi mo ba nahalata yun? Dito na, huli na to. Huling topic natin. Ito po. Purim-puri ni Auntie Claire na kaya daw nagkakasakit si BBM dahil sa sobrang sipag. Hindi po ako natatawa dahil hindi ako naniniwala. Natatawa po ako dahil pwede naman maging masipag talaga. At nakikita naman natin kahit saan naroon eh. Nagdudurog. Si BBM nagdudurog. Pinapakita sa TV, nagdudurog ng semento. Nagagalit na sa flood control. Punta rito, lasyaw dito, lasyaw doon. Teka lang, may nabasa pala ako. Si Vince Dizon daw ay ikot sa Visayas at Mindanao. Para alamin yung mga lahat ng mga problema ng paggawain. Alam mo, Vince Dizon, ikot ka ng ikot. Tapos ang solusyon ni Vince Dizon sa mga problema niya sa DPWH, tanong nyo kung ano. Ipinag-utos ni Vince Dizon ngayon na i-reshuffle ang mga regional director. Alam mo, yan po ang pinaka nakakatawa. Vince Dizon, regional director, mayroon kang nakitang ghost project. Anong dapat gawin mo sa regional director? Sipain mo at kasuhan mo. Paano nagkaroon ng ghost project sa lugar mo? Kung totoo yung totoong trabaho, Vince Dizon Okay. Anong ginagawa mo, Vince Dizon? I-reshuffle mo lang. I-reshuffle lang? Halimbawa, yung Region 3 nakakasakop sa Bulacan. Wala siyang ginawa. Ang daming ghost project. Hindi lang po sa Bulacan may ghost project Kaya lang, Bulacan lang ang gusto nyo eh. Bulacan lang ang gusto nyong pag-usapan eh. Sige, Bulacan na lang. Ano nakakasakop sa Bulacan? Region 3. Yung regional director na nakakasakop sa Bulacan, absuelto, walang kasalanan. Asan na yung pananagutan? Wala palang katuturan yan lahat. Sige, magnakaw kayo lahat sa baba. Pag natuklasan namin na may magnanakaw sa baba, may ghost project kayo. Ikaw, regional director, ipaliwanag mo, bakit may mga ghost project dyan sa Bulacan? Yun na lang, kasi yun lang ang natutukoy natin eh. Parang ang buong Pilipinas, Bulacan eh. Yung 10,000 po ba na flood control project, nasa Bulacan lahat? Bakit panay Bulacan lang ang pinag-uusapan natin? O sige, palagay na natin, nasa Bulacan na lang lahat. Regional director ka ng Region 3.
Hindi mo ba nakikita to? Siyempre, galit-galitan kunwari yung sekretary ng DPWH. Hindi mo ba nakikita? Ang dami mo mga flood control project na ghost. Kinakailangan parusahan kita. Ang parusa mo, ililipat kita sa ibang region. Anak ng tinapay na parusa yan. Yan ang ginawa ngayon ni Vince Dizon. Reshuffle ng regional director. Anong malulutas ng reshuffle? Wala. Tatawa-tawa lang yung mga regional director. Wala naman palang kasalanan, no? Ililipat lang kami. Ganyang kakapalpak, Vince Dizon. May napakulong ka na ba ng mga DPWH official? Wag na yung iba, wag na yung mga kontraktor kasi wala ka naman silbi. Yung mga taga DPWH na lang. Meron ka ba napakulong? Meron ka bang tinanggal sa trabaho, sinipa? Ire-reshuffle mo lang. Reshuffle lang. Balik tayo dito. Kaya daw nagkakasakit si BBM dahil sa sobrang sipag. Alam niyo po, palagay na nating masipag, palagay na natin totoo yung sinasabi ni Auntie Claire, hanggang madaling araw hindi natutulog si BBM dahil sa sobrang sipag. Ibig po bang sabihin pag masipag ka, epektibo ka na? Yung ba kahulugan nun? Hindi po. Hindi po nangangahulugan na ikaw ay masipag, epektibo ka na. 'Di ba? Ang sipag mo nga, ikot ka ng ikot, wala ka naman natatrabaho. Alam nyo, nung panahon ni Tatay Digong, build, build, build. Ngayon po, kahit saan kayo pumuntan lugar, ang dami pong mga malalaking proyekto nakatenga na ngayon. Bakit? Walang pondo, hindi pinondohan eh. Yung mga big ticket projects, hindi binigyan kahit yung mga foreign assisted. Hindi pinabudgetan. Kaya, nade-delay kahit foreign assisted na. Ibig sabihin na iutang na natin sa ibang bansa. Hindi pa rin nagagawa kasi walang katapat. Hindi tinatapatan. Yun yung problema doon. Yun yung problema natin, Mr. President. Tama, masipag kayo. Punta kayo ng punta. Ang daming hinukay niyan ni Mr. President eh. Panay, ang daming proyekto ni Mr. President. Panay ano? Panay groundbreaking. Butas-butas na nga buong Pilipinas eh. Sa kaka-groundbreaking eh. Ipagmamalaki na, oy, magtatayo si BBM ng mga, dati kasi yung mga heart center dito lang sa NCR. Kidney center. Lahat dito lang eh. Magkakaroon ng mga specialty hospital sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Palakpakan naman. Sabi na naman nila, kaya ba ni Digong yan? Kaya ba ni Digong? Hindi inauguration ha, groundbreaking. Groundbreaking. Naku, magmamalaki na yung mga loyalista. Hindi yan naisip ni Digong. Asan na yung mga groundbreaking yung mga ospital? Groundbreaking lang talaga. Hanggang groundbreaking lang talaga kayo. Groundbreaking lang pala kayo. Yun yung sinasabi natin. Pwede kang maging masipag, ikot ka ng ikot sa Pilipinas. Si Tatay Digong nasa Malacanang lang eh. Dahil pinapupunta niya lahat ng kanyang mga tauhan. Mag-meeting tayo. O ikaw mag-report ka. Anong ginagawa mo? Nasa Malacanang lang. Pero marami nagagawa. Bakit? Pag umikot si Tatay Digong, inauguration na. Sa isang araw, marami siyang ini-inaugurate para hindi sayang. Si BBM umiikot para mag-groundbreaking. Ano po pagkakaiba ng groundbreaking at inauguration? Pagkatapos ng inauguration, magagamit na.
Si BBM ikot ng ikot para sa groundbreaking. Pagkatapos ba ng groundbreaking, magagamit na? Hindi po. Pagkatapos ng groundbreaking, may butas na. Mangangarap na tayo. Kung kailan may tatayo yung ospital, kailan matatayo yung mga pinapangako. Mas effective po, kaya nga po may opisina eh. Di po ba? Hindi nyo ba naisip bakit may opisina? Bakit pumapasok ang mga tao, ginagather lahat sa isang lugar? Para po, yung pinaka-boss, ma-meeting niya yung lahat ng kanyang tauhan, mautusan niya, mabigyan niya ng guidance, ma-update siya sa ano nagaganap. Hindi ibig sabihin na napapagod ka sa kaiikot, epektibo ka ng leader. Pwede kang umikot ng umikot. Ako, karanasan ko yan, nakita ko eh. Eleksyon nung college. Inoobserbahan ko yung COMELEC chairman. Puta, walis dito, walis dun. Nagkakagulo na sa opisina, marami nagrereklamo kasi ganun talaga eh. Pag eleksyon eh, may mga nagrereklamo, di ba? May mga hindi nakakaboto, ayaw pa botohin. Nasaan yung chairman? Nagwawalis dun sa mga polling ano. Kahit maghapon magwalis yun, tama, masipag yung chairman. Ang sipag magwalis. Pero hindi yan yung trabaho mo eh. Hindi ka effective. Kasi ang dami nagrereklamo dun sa opisina mo. Pumunta ka sa opisina mo, marami ka malulutas na problema. Bakit ka nagwawalis sa mga kung saan nagaganap yung eleksyon? Para ipakita mo na masipag ka? Yun po yung ibig kong sabihin. Di ba? Hindi lahat ng pagsisipag, hindi lahat ng hindi pagtulog, hindi lahat ng ikot ka lang ng ikot, epektibo ka na. Mas epektibo, yung nakaupo sa Malacanang, pinapatawag niya yung mga tauhan niya, iniisa-isa niya yung programa, nakikita niya, nagbabasa siya ng mga nagbabasa siya ng budget para walang naipalulusot na insertion. Yun ang totoong trabaho ng presidente. May problema sa West Philippine Sea. Tinatnan ni Digong, may problema sa West Philippine Sea. Nakikipagmatigasan si Pinoy sa West Philippine Sea. Ginigipit tayo, kinukuhanan tayo ng teritoryo. Ano ginawa ni Digong? Nakipagkaibigan sa kaisa-isa nating kaaway. Sa kaisa-isa nating kaalitan dyan sa West Philippine Sea o sa South China Sea. Kinaibigan ni Digong. Mayroon ba kayong nakita, narinig na binobomba tayo ng China nung panahon ni Digong? Wala. Meron ba kayong nakita na narinig na hindi nakakapangisda yung mga mangingisda nung panahon ni Digong? Ano sabi ng mga mangingisda? Nung panahon ni Pinoy, hindi kami pinangingisda dyan ng mga inchik. Nung panahon ni Duterte, nakakapangisda na kami. Ang tawag dyan, una, paglutas ng mga problema. Presidente ka, lutasin mo yung problema. Ikalawa, husay sa diplomasya. Putya, buhat nung umupo si Marcos, binubomba na tayo ng water cannon eh. Ika-4 na taon na, umaangal pa rin sa Tariela na ginigipit sila ng mga Chinese Coast Guard. Ano ibig sabihin? Hindi nalulutas yung problema. Ang problema, may git-gitang kayo ng China. Mula noong umupo si BBM, yan na problema. Binobomba na tayo ng water cannon. Hanggang ngayon, ginigit-git pa rin tayo. Nalulutas ba yung problema? Hindi. So, hindi kayang lumutas ng problema kahit na ano pang sipag mo. Kung hindi mo nagagampanan yung trabaho mo, ang epektibong leader, naghanap ka ng solusyon sa mga problema. Problema natin, relasyon sa China. Ano solusyon? Pagsalitaan si Tariela? Yan ang solusyon? I-background ni Tariela yung anime ni Xi Jinping na pinapangit? Yan ang solusyon nyo? O kaya 4 na taon na, wala pa rin solusyon. Inahayaan mo si Tariela na magdadakdak eh. Inahayaan mo si Tulpo na magdadakdak. Si Rizon Tibero, si Kiko Pangilinan.
Si Tatay Digong ba may nagdadakdak laban doon? Meron, sila Ontiveros din. Pero wala po yun eh. Nalutas ni Tatay Digong dahil sa pakikipagkaibigan. Wala kaming pakialam na, alam nyo, ka-anti-China nyo. Kabibiran nyo sa China. Nare-realize ng tao ngayon. Ano nga pala, bakit nga tayo galit sa tayo? Sayang. Tapos pag mga malaki ni BBM, ano pinagmamalaki ni BBM? Ano nang ang bridge yun sa Davao? Pagmamalaki ni BBM, made in China. Ganda. Legacy niya. Legacy niya, gumawa China. Hindi po tayo pro-China, hindi po tayo pro-USA. Okay yan, kaibiganin natin lahat ng bansa. Lutasin lang natin yung problema natin. Kung nagsimula kang umupo, binobomba ka na ng water cannon, hanggang ika-4 na taon mo, ginigit-git ka pa, binobomba ka pa ng water cannon, lumalala yung problema. Ibig sabihin, hindi nyo nalulutas sa mga tapang-tapangan. Ginawa na ni Pinoy yan eh. Lumala ang problema eh. Anong ginawa ni Pinoy nung inagawan tayo ng teritoryo? Anong ginawa ni Pinoy nung nagtayo ng mga military base yung China sa mga teritoryo natin? Nagtayo kayo ng teritoryo ha? Isusumbong namin kayo, idedemanda namin kayo. Tuwan-tuwa yung pinagdemandaan kasi magbabayad ka, di ba? Sabi ng China, ano ngayon? Correct po kayo, hindi po ka-impeach si BP Sara. Okay mga kapatid, pwede na tayong magtanong, pwede na kayong magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayong magpakape.